umaga po sa atin lahat, mga kapatid. At tayo po ay dadako na po sa kanyang salita today. At ito po ay ating matatagpuan dito po sa Aklat ng Mateo. Chapter 8, starting from 28 hanggang 34. So, babasahin po natin. Okay? So, may request Sister Pelsi to read po ang ating scripture. Matthew 8, chapter 8, verse 28 to 34. When he arrived at the other side in the region of Gadarenes, two demon-possessed men coming from the tombs met him. They were so violent that no one could pass that way. 29. What do you want with us, Son of God? They shouted. Have you come here to torture us before the appointed time? 30. Some distance from them a large herd of pigs was feeding. 31. The demons begged Jesus, if you drive us out, send us into the herd of pigs. 32. He said to them, go. So they came out and went into the pigs, and the whole herd rushed down the steep bank into the lake and died in the water. 33. Those tending the pigs ran off, went into the town and reported all this, including what had happened to the demon-possessed men. 34. The whole town went out to meet Jesus, and when they pleaded with him to leave their region. Okay, so praise God. Thank you po, Sister Belsi, sa pagkakabasa po ng banal na salita ng Diyos. Again, mga kapatid, ito pong ating pagtatalakay today. This is the last dun po sa series na ating inaaral about the power of the King. Okay? So, marami na po tayong natalakay. Marami na po tayo na aral, nakita or na witness kung gaano ka-powerful ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoon na ating sinasamba at Panginoon na ating pinaglilingkuran. And this time, ito po ay ang titingnan po natin ngayong umaga is yung power niya over Satan. Okay? Ipapakita po sa atin ng ating Panginoon today yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang power over Satan. Okay? So, kung babalikan po natin doon sa Matthew chapter 4, okay? Yung encounter po niya yung encounter po ng ating Panginoong Jesucristo kay Satan doon po sa Matthew chapter 4, nakita po natin how Jesus Christ overcome Satan. How he overcome his temptation. Okay? Doon po sa wilderness. Nakita po natin, Jesus was able to resist all the devil's temptation because, ito po yung, tanda po natin dito, because he not only knew the scripture, but, sabi po doon, he also obeyed it. Yun po yung naging, naging susi ng victory ng ating Panginoong Jesucristo over Satan because si Jesus Christ po ay sa ulado po niya ang salita ng Diyos. At hindi lang po yun, hindi lang niya sa ulado o hindi lang niya minememorize, hindi lang niya binibasa, minememorize, but yung isang napaka-importanteng bagay, he obeyed it. Okay? Sinusunod niya, ginagawa niya. So, ibig sabihin, dahil doon, yung naging daan upang siya ay naging victorious, naging matagumpay. And sabi po ng Ephesians chapter 6, verse 17. Sabi po doon, Ephesians 6 verse 17 says, God's word is a sword to use in spiritual combat. Okay? Ang salita daw po ng Diyos ay
magagamit natin o ginagamit natin o pwede natin gamitin to spiritual combat. In other words, knowing Bible verses, okay? Knowing Bible verses is an important step in helping us to resist the devil's attack. Okay? Grabe yun, di ba? So, ibig sabihin, ito yung ating sandata, ito yung ating panlaban para ma-resist natin yung anumang gagawin ng kaaway sa buhay natin. But of course, again, sabi po ng Biblia, okay, sabi ng salita ng Diyos, we must also obey the Bible. Okay? So we must also obey the Bible. Hindi lang natin na gagamitin ito as ganun lamang. So magkakaroon lamang ng epektibong paggamit ang ating sandata kung ito ay inu-obey natin, kung ito ay sinusunod natin, kung ito ay binibigyan natin ng halaga sa buhay natin. Ang nangyari po kay Satan dyan, kaya sa natalo, take note po, nakita natin si Satan, nagme-memorize siya, nagbabasa siya. Okay? Kasi nga nilabanan niya si Jesus Christ, scripture to scripture. Okay? Naglaban sila sa pamamagitan ng scripture. But he failed to obey it. Iyon po yung problema sa kanya. Marami nga siyang alam about the scripture. Okay? Marami nga siyang memorize ng mga scriptures, but he failed to obey it. At dahil doon, yun ang naging daan ng kanyang downfall, ng kanyang pagkatalo. Tandaan po natin, sinasabi po dito sa atin, knowing and obeying the Bible helps us to follow God's desires rather than the devil's. Okay? So, kayang-kaya po natin na masunod, magawa yung gusto ng ating Panginoon sa buhay natin kung tayo po ay nakatune in sa kanyang banal na salita. Pero kung hindi, ang lakas po ng hatak ng flesh. Okay? Kung hindi po tayo nakatune in, kung wala po tayong memorize, wala tayong binabasa, wala tayong pinagbubulay-bulayan na salita ng Diyos, napakahirap, okay, na kalabanin ang kaaway. Darating sa punto na tayo ay mag-give in at tatanggapin natin yung kanyang mga nakakasilaw na alok. Kasi nga po, kung nakita niyo po sa Matthew chapter 4, grabe yung inaalok ng diablo, di ba? Very tempting. At kung wala kang, sabi ko nga kanina, kung wala kang baon, ay gagrab mo yun, tatanggapin mo yun, kukunin mo yun. Okay? Sabi nga palay na yung lumalapit sa manok. Blessing na yung lumalapit sa iyo. Ganun po yung ginawa ni Satan kay Jesus Christ. Pero dahil si Jesus Christ po, may salita ng Diyos sa kanya, minimemorize niya at ginagawa niya, hindi po siya natukso. Okay? Hindi po siya nag-give in. Kaya si Satan po noong mga panahon na yon, noong oras na yon, siya ay umuwing talunan. Siya ay umuwing luwaan. But take note po, tandaan po natin, hindi ko muna natalo siya doon, titigil na siya. Okay? Hindi ko muna bumaksak siya doon, madadala na siya, hindi. The more na gumagawa po yan ng paraan para muling makabalik. Okay? Now, dito po sa ating teksto, Jesus will show us how His power over Satan, kung paano yung kanyang kapangyarihan laban kay Satanas ay nag-manifest, ay lumabas. Okay? And nakita natin dito sa pangyayaring dito sa graveyard. Okay? And I wish na lahat po tayo ngayong umaga, I will tell everyone na wala po tayong enemy this morning. Wala po tayong sabihin, wala tayong kalaban o wala tayong kumbaga struggle. Okay? Ngayong umaga. Narinig na po ba niya yung kasabihan, old saying na keep your
friends close, but your enemies even closer. May kasabihan pong gano'n eh. Na keep your friends close, but your enemies even closer. Okay? Kung gaano tayo ka-close sa ating kaibigan, sa ating close friend, mas close sa atin ang kaaway. Alam mo ba natin yan? Yan ang totoo. Laging nakatikit, laging nakapuntot, laging nakasama, parang anino ang kaaway sa atin. Okay? Sabi nga parang close friend natin siya. Best friend natin siya kasi hindi niya tayo iniiwanan at hindi niya tayo pinababayaan. Kasi gusto niya na makakuha siya ng butas, makakuha siya ng pagkakataon na ma-embrace niya tayo. Okay? Mayakap niya tayo. Kaya nga po, dapat maging aware po tayo because si Satan po ganyan siya. Napaka-close po niya. Very close po siya sa atin. Sa ating mga anak ng Diyos. He is the enemy of God and all that is good. Okay? Siya yung kaaway. He is the enemy of the entire human race. And he is our enemy as well. Ang nais po kasi niyang mangyari sa atin is to fail God. Okay? Ilayo tayo sa Diyos. Ang nais po niyang gawin is to hurt us, to ruin our life, our family. Gaya po ng ginawa niya dito sa dalawang tao dito sa dalawang tao dito sa ating inaaral na to. Okay? To ruin our lives. The Bible calls him the devil, the tempter, the accuser, the adversary. Si Satan po, he is a fallen angel. Okay? He is a fallen angel who was created good. Okay? Nilikha siya ng Diyos na mabuti. Sabi nga, ang ganda nga ng description niya dito sa Bible eh. Basa natin sa Book of Isaiah na siya ay nilikha ng Diyos na perfect in beauty. Okay? But sabi po rito, he rebelled against God. Okay? Siya ay parang lumaki ang ulo. Parang yung sinasabi nila rito sa makikita natin sa TV na maraming mga tao ang lumaki ang kanilang ulo. Okay? So, naririnig natin sa TV, sa mga balita, maraming mga politiko ang lumaki na ang ulo. So, ganun po. Okay? Ganun po ang nangyari kay Satan. Na nilikha ng Diyos na mabuti, pero lumaki ang ulo. Okay? Naghangad ng lagpas-lagpas. Even to the point na gusto niya nang i-dethrone ang ating Panginoon. He rebelled against God. That's why he was thrown out. Siya po ay tinapon mula sa langit dito sa lupa. Along with many angels who joined his rebellion. So, sabi nga sa Bible, 1/3 of angels ay sumama sa kanya. Kumampi sa kanya. Alam niyo po ba kung gaano karami yung 1/3 na yon? Sabi kasi ang pagkaka-describe po ng Bible about the angels is legions. Ibig sabihin ng legions, hindi mo mabasa, hindi mo mabilang sa dami. Okay? Ganun kadami ang mga angels. Legions, or meaning to say, you cannot count them because napakarami nila. And 1/3 of that is kumampi kay Satan. At nandito silang lahat ngayon sa sanlibutan. Naghahasik ng lagim. Okay? Hindi po nangyari yung gusto nila sa langit. Pero yung kanilang inupisan sa langit, itinuloy po nila dito sa lupa. Okay? And they are the one
o si Satan po, he is the one who introduced sin into our world. Nag-start po yan doon sa Garden of Eden. Okay? Pinakilala po nila ang kasalanan dito sa mundo. Doon po sa Garden of Eden. Okay? Ganyan po yung nangyari. At patuloy po nila itong ginagawa hanggang ngayon. Okay? Yung ginawa po nila doon sa Garden of Eden, patuloy po nila yung ginagawa even today. Okay? Hindi po sila tumitigil. Hindi po sila huminto, hindi sila napapagod. Okay? Kapatid, in today's passage, makikita po natin, we are going to see how Jesus' power overcome Satan. Okay? And we are talking about Satan. We are just not talking about his personal being, but we also talking all the fallen angels or demons who join with him, who follow his command. And the Bible says, we are part of the huge battle. Okay? Yun po sinasabi ng Bible. Kasama po tayo mga mananampalataya, mga Kristiyano, mga born again. We are part of a huge battle or spiritual warfare na gagawin o magaganap. In other words, spiritual warfare is real. Totoo, merong paglalaban. Okay? And Satan really is our enemy. Siya yung ating kaaway, siya yung ating kalaban. But the good news in today's passage, mga kapatid, makikita po natin, Jesus has complete power over Satan and that Satan has no power over Jesus. And those who belong to Jesus, of course, tayo po yun. Okay? Sabihin, kung walang kapangyarihan ang diablo sa ating Panginoong Jesucristo, good news po yan sa atin. Ibig sabihin, wala rin siyang kapangyarihan sa atin. Because tayo po, we belong to Jesus. Okay? Kasama po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kakampi po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Even, in fact, yung kanyang banal espiritu ay nananahan sa atin. So in other words, tayo po ay may power, tayo po ay may kapangyarihan at hindi po tayo kayang gapiin, talunin ng kaaway. Ganoon din po. Gaya po na nangyari sa ating Panginoong Jesucristo na hindi siya nagapi ng kaaway. Because our God, our Jesus is powerful than Satan. And since tayo po ay nasa Panginoon, tayo din po ay powerful at di rin po tayo magagapi. Now, we are going to look at this power in three parts. Okay? Tingnan po natin. Tatlong bahagi po. Una, Satan confronted Jesus. Okay? Si Satan po, makita po natin dito sa ating teksto, siya po ay kinonfront po niya ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? Kung babasahin po natin yung 28 hanggang 29, sabi po dito, makikita natin dito, Jesus and his disciples arrived at the other side of the lake. Then are confronted by these two demon-possessed men. And notice, sabi po dito, makikita natin, okay, they are coming from the tomb. Diba sabi diyan, galing sila, coming out of the tombs. Galing po sila dun sa libingan o sa cemetery. Ibig sabihin, dun sila nakatira. Okay? At hindi lang po yan, sabi po dyan, they are napaka-violent po nila. Okay? Sila po ay malupit. Na lahat ng tao na pumupunta sa lugar na yon ay kanilang dinadamage. Kanilang sinasaktan. That's why sila po ay iniiwasan, iniilagan o kinakatakutan ng mga tao sa lugar na yun. At walang sino man na pwedeng dumaan doon. Kasi pag dumaan ka doon, automatic may tama ka. Automatic madadamage ka. Kaya nga po, ganyan sila kabayolente. Okay? Ganyan sila, ganyan i-describe ang kaaway, okay, sa pag-aaral na ito, nakikita natin. Okay? Napaka-violente po nila. Kinatatakutan po sila.
At kung napansin po ninyo, dito po sa ating teksto, Satan had made a wreck sa buhay po ng dalawang tao to. Talagang dinestroy po nila, niruin po nila o sinira po nila yung buhay ng dalawang tao na ito. Okay? He had stolen them from their homes, from their family. Ibig sabihin, sila ay inilayo ng kaaway sa kanilang pamilya, sa kanilang tahanan, sa kanilang bahay. Kasi nga sabi diyan, they are coming out of the tombs. Doon na po sila nakatira sa libingan, sa sementeryo. Inilayo siya sa kanilang pamilya, sa kanilang tahanan, sa community. He has stolen their peace and their sanity. Wala na sila ng kapayapaan. See? He has driven them to violence. Grabe na yung kanilang ginagawa. Okay? Talagang nananakit na sila. And he has cut them off from the community and doomed them to isolation among the tombs. Ganyan po ang ginawa ni Satan dito po sa dalawang tao na to. Okay? Demon possessed po sila. Ito po yung legacy ng ating kaaway. Ito po yung legacy ni Satan. Okay? This is what he does. Lagi niyang ginagawa. And ganito po yung mangyayari sa mundo. Okay? Kung ang kaaway po ay magkakaroon ng kapangyarihan to kompletong kapangyarihan para hawakan ang mundo. Okay? Ganyan po mangyayari. It will ruin. It will damage. Okay? Ganyan po yung mangyayari. Kung hindi ang Diyos ang siyang mamumuno sa sanlibutang ito, kung hindi ang Diyos ang siyang hawak sa sanlibutang ito, ganito po ang mangyayari. Okay? It will ruin our lives. Wawasakin niya, sisirain niya ang buhay natin. Okay? Tayo ay magiging violente. Kaya nakikita po natin dito sa dalawang demon-possessed men. Kaya nga po makikita natin, dito po sa confrontation natin, nakita natin, ipinapakita dito na si Satan po, he comes to steal, kill, and destroy. Yan po yung kanyang legacy. Yan po yung kanyang purpose, ang manira, manggulo, at magwasak at pumatay ng buhay. Kaya nga sabi po doon sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be self-controlled. Be alert because your enemy, the devil, prowls like a roaring lion looking for someone to devour. Okay? Kaya mga kapatid, maging alerto po tayo. Okay? Dahil merong gustong makipag-close friend sa atin. Merong gustong makipag mingle sa atin. Okay? Hindi natin siya nakikita pero lagi lang siya nandiyan, parang anino natin. Okay? So, be self-controlled and be alert. Mga kapatid, kasi tayo po yung apple of the eyes ng kaaway. Gusto niya tayong maging close friend. Okay? Gusto niya tayong maging kabady. So, purihin ng Panginoon. Yan po yung unang punto na dapat natin makita. Satan confronted Jesus. Second, pangalawang punto po, Satan knows Jesus is God. Okay? Pakita naman po natin yan. Starting from verse 30 to 32, pinapakita diyan kung gaano kakilala ni Satan si Jesus Christ. Okay? Pansinin po ninyo. When the two demon-possessed men came up to Jesus and his disciples, sabi po dito, the demons scream up to Jesus. Ibig sabihin,
nagkaroon po ng scream, meaning to say is nabulabog. Okay? Nataranta. Nataranta itong two demon possessed man na ito nung makita nila ang ating Panginoong Kristo na dumarating, papalapit sa kanila. Okay? Nagkaroon po sila ng pag-scream, nagkaroon po sila ng pagkatakot o nagsisigaw po sila. At sabi nga dito sa verse 29, kung sabi ng verse 29, okay. Sabi po nila, what do you want with us? Take note po. Ang sabi dyan, what do you want with us? Ano po yung kasunod? You, Son of God. Okay? What do you want with us? Son of God. Ano ang kailangan mo sa amin? Anak ng Diyos. Okay? Notice po, nakita natin, they address Jesus Christ as the Son of God. Ibig sabihin, kilala nila si Jesus. Okay? Ibig sabihin, alam nila kung sino si Jesus Christ. Kilala nila si Jesus ay anak ng Diyos. Alam nila na si Jesus Christ ay bugtong na anak ng Diyos at alam nila si Jesus Christ ay powerful at makapangyarihan. Okay? Dito po sa Bible, makikita natin, ipinapakilala si Jesus Christ bilang Son of Man. And one of the reason why ipinapakilala siya nga Son of Man is para hindi i-broadcast, in order not to broadcast his deity. Para hindi ma-broadcast yung kanyang pagka-Diyos. Okay? Gusto ng Panginoon na siya ay tanggapin ng tao, kilanin ng tao, hindi dahil sa alam nila na siya ay Diyos. Okay? Hindi dahil sa nalaman nila na siya ay mula sa Diyos. But gusto ni Jesus Christ na siya, tanggapin nila ang salita na pinibigay sa kanila ni Jesus Christ. Okay? Yun po yung dahilan. Kaya siya minsan tinatawag siyang Son of Man dito sa Bible. Okay? So, again, ito pong mga demons na ito, nasa katauhan o nasa katawan ng dalawang tao na nandito po sa pinag-aaralan natin. Okay? They acknowledge Jesus Christ as more than just a man. Okay? More than just a man. Ang kanilang pag-acknowledge kay Jesus Christ. Ang pag-acknowledge nila, He is the very Son of God. In other words, kilalang-kilala nila. Alam nila kung sino si Jesus Christ. How about us? Kilala ba natin si Kristo? Kilala ba natin si Jesus? Ano ba ang pagkakilala natin sa Kanya? Okay? Sana po, gaya nitong itong mga karakter na ito, itong si Satanas na ating pinag-aaralan dito, ay gaya nila ay dapat kilala din natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nila ay dapat na alam natin kung sino si Jesus Christ o ano si Jesus Christ. Kung ano ang kaya niyang gawin, kung anong pwede niyang gawin para sa atin. Okay? Again, the question is, who is Jesus Christ sa buhay natin? Okay? Ano ba ang pagkakilala natin sa Kanya? Natatandaan niyo po ba yung nangyari doon sa mga disciples ni Jesus Christ? Nung sila po ay naglalayag sa dagat, sakay po sila ng boat. At nung nandun na po sila sa kalagitnaan ng kanilang paglalayag, bigla pong nagsungit ang panahon at dumating ang napakalakas na bagyo. Naglalaki ang alon na sila po ay halos sa matabunan na o lumubog na.
So nakita natin doon na si Jesus Christ po, yung ginawa niya, inutusan niya lang, nagsalita lang siya. Sinabihan niya lang yung bagyo na tumigil ka. Sinabihan niya lang yung alon na kumalma ka. Okay? At sumunod po yung bagyo. Sumunod po yung alon. Biglang natahimik yung dagat. Biglang kumalma yung panahon. At sabi po ng mga alagad, anong klaseng tao ito? Bakit pati itong mga bagyo, alon ay sumusunod sa kanya? Yun po yung lumabas na katanungan sa isip po ng mga alagad. Nagtataka sila. Very amazed sila. Sabi nila, anong klaseng tao ito? Anong uring tao ito? Bakit ganito? Na lahat ay sumusunod sa kanya. Okay? Dito po sa ating teksto, okay, dito po sa ating inaaral, nasagot po yung tanong na yun. Kung sino si Jesus Christ. What kind of man is this? Okay? A demon proclaimed who Jesus is. He is the Son of God. Okay? He is the powerful Son of God. But take note po. Okay? Take note po tayo. Maging aware po tayo dito. Sabi po ng James chapter 2, verse 19. Okay? You believe that there is one God. You do well. Even the demons believe and tremble. Ano po ibig sabihin yun? Okay? Naniniwala tayo kay Jesus Christ. Naniniwala tayo na siya ay God. Pero sinasabi dito, ipinapakita dito na hindi sapat na naniniwala ka. Hindi sapat na kilala mo siya. Because nakita po natin si Satan, kilala nila si Jesus Christ. Naniniwala sila kay Jesus Christ. But they were still not saved. Okay? Hindi pa rin sila ligtas. Because sinasabi po ng ating teksto that saying is more than just believing. Okay? Saying is more than just believing. Kung ano yung ating sinasabi, hindi yun katibayan na tayo nga ay ligtas na. Dapat ang kailangan po natin gawin is put our trust in Jesus para tayo ay maligtas. Tanggapin natin siya, kilalanin natin siya, at sumunod tayo sa kanya. Pasakop tayo sa kanya. Ulitin ko po, hindi sapat yung kilala natin si Jesus Christ. Hindi sapat yung marami tayong alam kay Jesus Christ. Okay? Ang kailangan natin gawin is tanggapin natin siya. Isuko yung ating buhay sa kanya. We must actually put our trust in Jesus Christ to be saved. Kaya nga po, nakita natin dito, the demons knew Jesus was God, but they weren't trusting Him for anything. Wala silang tiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Kaya nga po, nakita natin, walang bisa yung iyong pagkakilala sa Diyos. Walang bisa yung iyong pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Yung marami kang alam sa Kanya. Gaya lang yan ni Satan. He knows Jesus is God, pero walang nangyari. Walang bisa. So that's the second point. Satan knows Jesus. Satan knows Jesus is God. Okay? Dapat meron pong kadugtong yun. Hindi mo lang sa kilala, but tinatanggap mo siya at nagtitiwala ka sa Kanya. At nagpapasakop sa Kanya. Number 3 po, Satan knows his time is short. Okay? Sabi po ng verse 29, and suddenly they cried out saying, what have we to do with you, Jesus, you Son of God? Have you come here to torment us before that time? Ano po yung sabihin yan?
Okay? Have you come here to torture us before the appointed time? Yun po sabi ng dalawang Diablo ni Jesus Christ. Ibig sabihin, they knew Jesus is in his pre-incarnate state as the eternal Son of God, and they believe in the existence of God. They believe in the deity of Christ, and they believe also of the future judgment. Yan po ibig sabihin yan. Yan po nga, nais ipahiwatig ng talatang yan sa atin. Sinasabi rito na nilang kilala ng Diablo, ni Satanas, si Jesus Christ as the pre-incarnate state of the eternal Son of God in heaven. Okay? They believe in the existence of God at naniniwala din po sila na merong appointed time na nakalaan para sa kanila. Kasi nasabi ka po nila rito, hindi pa namin oras. Bakit nandito ka na? Di pa ito yung oras namin. Kaya huwag mo muna kami pakialaman. Okay? Yun po yung gusto nilang ipahiwatig kay Jesus Christ. Bakit ka nandito? Di pa naman ito yung oras namin. Okay? Hindi pa ito yung oras para kami i-torment, para kami itapon doon sa lake of sulfur. Hindi pa ito yung tamang panahon para kami ay tumigil sa aming gustong gawin. Again, tandaan po natin mga kapatid, we can know a lot about the Bible, about Jesus Christ. And we can believe a lot of the right things. Pero hindi po yan basehan para tayo ay maligtas. Kasi po, ang kaligtasan, again, na pag-isip ko kanina, comes only from personally trusting Jesus as our Savior, not just by believing a lot of right things about Jesus Christ. Okay? Alam ng Diablo kung bakit naparito si Jesus Christ. Alam ng Diablo kung bakit si Jesus Christ ay bumaba dito sa lupa. Sabi po ng 1 John chapter 3 verse 8. Okay? Ano po sabi ng John 3:8? Sabi diyan, the one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Yan po ang purpose o isa sa purpose ng ating Panginoon. Maliban dun sa tayo iligtas, siya ay naparito para sirain, wasakin ang gawa ng kaaway. Okay? He not only come to save us, but to destroy the work of Satan. At alam ni Satan yung purpose ni Jesus Christ. Alam ni Satan yung pagpunta ni Jesus Christ dito sa lupa. Okay? Alam nila. Okay? At alam nila kung ano ang pwedeng magawa ni Jesus Christ sa kanila. Sinasabi ka nga dyan, isa, may magaganap na paghuhukom sa kanila, may magaganap na judgment sa kanila. Pero sabi nga ng devil, hindi pa naman ito yung oras namin ba? Hindi pa ito yung appointed time namin. Kaya wag muna. Okay? Meron pa kami nga dapat gawin, meron pa kaming kailangan gawin. Okay? Again, gusto kong bigyan ng punto. Yung judgment time. Judgment day. The judgment day is coming. Okay? At malaki ang magiging impact nito sa buhay ni Satan. Yung araw na yun. At hindi lang kay Satan, kundi sa lahat ng taong sumusunod sa kanya, sa lahat ng taong ayaw tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Okay? Meron pong judgment time na magaganap sa future. Okay? Ito ay
pagkakaroon ng paghuhusga ni Satan sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga kampon, at sa lahat ng mga tao na ayaw kumilala sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Mangyayari po yan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang muling pagbaba dito sa lupa. At pag dumating po yung panahon, sabi po ng Romans chapter 12, verse 12. Okay? Sabi po yan, therefore rejoice, O heaven, and you who dwell in them, woe to the inhabitants of the earth and the sea, for the devil has come down to you, having great wrath, because he knows that he has a short time. In other words, he will bring the kingdom of God in its fullness, and Satan and all his domain, okay, will be judged. Okay, magaganyak po yan, mangyayari po yan sa future. Kaya paghandaan po natin ito, mga kapatid. Okay? Paghandaan po natin yung sandali na yan. Yung sinasabi po dyan sa Revelation chapter 12, verse 12, dapat maging aware po tayo palagi dyan. Nang sa ganun is hindi po tayo madamay dyan. Okay? Hindi po tayo mapasama dyan. Okay? Because sabi po dyan, rejoice. In other words is doon tayo mapupunta doon sa mga nagre-rejoice sa heaven. Yan ang dapat nating asamin na mangyari sa buhay natin. Hindi po doon sa destination na kung saan si Satan po ay dadalhin. Okay? There is an appointed time coming for the judgment. And Satan knows it. Alam na alam ni Satan na merong ganito mangyayari sa kanila. Sabi ko nga po kanina, I pray to God na lahat po tayo ay maging aware, okay, sa mga ganap, sa paghuhukom na mangyayari. Patuloy na nating paghandaan ang oras na yan, yung panahon na yan. Nang sa ganun ay makasigurado po tayo sa rejoicing. So again, mga kapatid, that's what we learn from the Jesus confrontation with Satan. Dito po sa verses na to. Si Satan po, ulitin ko, he comes to steal, kill, and destroy. Satan knows Jesus is God. And Satan knows that his time is very, very short. Okay? Alam niya, malapit na. Now, pangalawang puntos po, gusto kong bigyan natin ng pansin dito sa ating verse, sa ating teksto. Okay? Pinapakita po dito, pansinin po niyo yung kung paano po ipinakita ni Jesus Christ yung kanyang power over Satan. Okay? We move from Satan confronting Jesus to Jesus overpowering Satan. Now, tingnan po natin itong verses 30 hanggang 32. Okay? Sabi po dyan sa verse 30 hanggang 32. Pansinin po ninyo. Ayan, 30. Tingnan natin yung 30. Sana po yung 30. Now, a good way of from them, there was a herd of many swine feeding. And 31, so the demons begged him, saying, if you cast us out, permit us to go away into the herd of swine. Okay? Yun po yung verse 30. Sana po yung 31 natin. 32 na po tayo. And he said to them, go. So when they had come out, they went into the herd of swine, and suddenly the whole herd of swine ran violently down the steep place into the sea and perished in the water. Okay? Now, tingnan po natin. There are several things na ipinapakita dito about the power of Jesus Christ over Satan. In other words, number one, makita natin, Jesus overpowers Satan. Okay? Has no power. Satan has no power. Okay? Satan has no power over Christ, over Jesus. Wala pong kapangyarihan. Makikita natin dito, walang kapangyarihan si Satanas
kay Jesus Christ. Okay? And sabi po rito, kitang-kita po natin how demon literally begging Jesus Christ. Nagmakaawa po siya sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Nakita niyo po yun? Sa ating teksto? Na pinapakita doon kung paano nagmakaawa, kung paano tumiklop. Okay? Kung paano lumuhod yung diablo sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung paano siya sumuko. Begging. They don't even put up a fight kay Jesus Christ. Hindi po sila lumaban. Pero nakita po natin doon sa umpisa, nakita natin, di ba, lahat ng taong dumadaan doon, sabi doon, ay kanilang ginagapi. Kanilang inilulugmok. Pero nung si Jesus Christ po yung dumating, ano po nangyari? They are begging. Okay? Sila po ay nagmakaawa. Okay? They don't even put a fight because alam nila na no match sila sa ating Panginoong Hesus. Okay? At in fact, meron po akong naalala, kwento po dun sa kay Job. Di ba? Alala niyo po ba si Job? Dito po sa Bible. Ano yung pinapakita po doon? Ang sinasabi po doon is wala siyang pwedeng gawin kay Job kung walang kapahintulutan na nagmumula sa Diyos. He couldn't do anything to Job without first asking permission to God. Okay? Si Satan po, he has a lot of power in this world. Ang dami po niyang power, ang dami po niyang kapangyarihan na kaya niyang gawin dito sa mundo. But he has no power, okay, except that which God allows it. Ibig sabihin, yung power niya, yung kapangyarihan niya, hindi niya pwedeng gamitin kung ito ay hindi inaalaw ng Diyos. Kung ito ay hindi pinapayagan ng Diyos. Okay? Kaya nga po yung nakita natin doon kay Job, nangyari po yung dilemma ni Job because inalaw ni God na mangyari sa kanya yun. Inalaw niya, na pinabayaan niya or pinayagan niya si Satan na gawin kay Job yung mga bagay na yun. Pero ang gusto kong bigyan ng pansin doon is walang kayang gawin ang diablo kung walang kapahintulutan ang Diyos. Okay? Kung hindi pinapahintulutan ng Diyos, hindi mangyayari ang dapat mangyari. Pero pag may nangyari na isang bagay sa atin na hindi maganda, ibig sabihin ito ay pinahintulutan ng Diyos. At meron siyang purpose. Tandaan po natin, laging maganda ang purpose ng Diyos para sa atin. So He allows something for our own good, para sa ating ikabubuti. Okay? Pero the fact is, tandaan po natin, ang gusto kong bigyan ng punto dito is, ang kaaway walang kayang gawin kung ito ay walang kapahintulutan ng ating Panginoon. Okay? Si Jesus Christ po, He went to the cross not because Satan had a power para siya ay dalhin sa lugar na yon. Okay? Si Jesus Christ po ay napako sa cross hindi dahil kay Satan. Hindi dahil sa kaaway. But because Jesus loves the Father and does exactly what the Father has. Kung ano ang gusto ng Ama, di ba? Kung ano ang nag-uutos sa kanya ng Ama. In other words, yung pagpunta ni Jesus Christ doon sa cross, yung pagkapako ni Jesus Christ sa cross ay kalooban yun ng Ama. Okay? Hindi yun dahil kay Satan. Yun ay nangyari because yun ang utos ng Diyos na kailangan mangyari, na kailangan niyang pagdaanan. The cross was God's idea, not Satan's. Okay? Hindi kay Satan. In other words, is makita natin dito, in between, or yung contest, yung paglalaban between Satan and the Christ, there is no contest. Because Satan has no power over Christ. Okay? Walang contest na pwedeng mangyari between Satan and Christ. Because, umpisa pa lamang, wala nang kakayahan si Satan na lumaban sa ating Panginoong Jesucristo. There is no contest.
because he has no power. Okay? Number 2 po. Satan must obey Jesus' command. Okay? Satan must obey Jesus' command. Verse 31, ang sabi? So the demons begged him, saying, if you cast us out, permit us to go away into the herd of swine. Okay? The demon begged Jesus Christ na sila ay payagan na lamang na pumunta doon sa mga baboy. And notice po, okay? Notice po, makikita po natin dyan. As soon as Jesus said, go, saka lamang sila pumunta. Ano ibig sabihin nun? Sila po ay nagmakaawa kay Jesus Christ. Payagan sila nga, papuntahin na lang doon sa mga herds. Pero hanggat walang sinasabi si Jesus Christ na go, hindi po sila pwedeng umalis. Pero nung binitiwan ng Jesus Christ ang salitang go away, immediately, nakita po natin dyan, grabe yung kanilang ginawang pagpulas o pagtakbuhan. Lumabas yung napakaraming demons, napakaraming devil doon po sa 2 tao. At napakarami po yung baboy na nandoon sa field. At lahat ng yun ay pinasukan po ng mga devil. Napakarami po pala nila. Kaya po pala ang lakas-lakas nila. Kaya po para nagagapi nila lahat ng tao. Okay? Ang dami pala nila doon sa 2 tao na yun. Okay? So in other words is makikita natin dito, ipinapakita dito na kailangan muna niyang, si Satan po, kinakailangan niyang mag-seek ng permission sa ating Panginoong Jesucristo before na magawa niya ang kanyang gustong gawin. Okay? Satan must obey Jesus' command. Okay? Kailangan mo niyang sumunod para siya ay mangyari yung kanyang gusto. Na pumasok doon sa herd of pigs. So, Satan must obey Jesus' command. Same as us, mga kapatid, kailangan nating sumunod sa command ng Panginoon kung gusto nating makalaya. Kung gusto nating maranasan ang buhay na kayaya, buhay na kasiyasya. Okay? Number 3 po. Okay? Lapit na po tayo. Satan's doom is sure. Okay? Verse 32. And he said to them, go. So when they had come out, they went into the herd of swine, and suddenly the whole herd of swine ran violently down the steep place into the sea and perished in the water. Okay? Satan's doom is sure. This is demonstrated by the mud thrust of the pigs. Okay? Sigurado po yung pagkawasak. Sigurado po yung pagkasira ng kaaway ng Diablo. Dahil pinapakita po dyan, this demonstrated in the mud rust of the pigs. Yung pagkahulog nila, dun po sa slide, in their dying at the lake, yan po ay katibayan ng sila ay mapapahamak. Sabi nga po dyan sa verse 32, okay? The whole herd rushed down the steep bank into the lake and died in the water. Okay? Ito pong pangyayaring ito, ito po ay isang preview. Isang preview of the coming attractions na magaganap. A prelude to what is yet to come. Okay? Itong kwento na ito, itong pangyayaring ito, itong verse 32, is a prelude to what is yet to come. Ang katapusan ng pag-ahari ng kaaway. Ang katapusan ng pamamayagpag ni Satan. Ang katapusan ng ginagawang pagsira, pag-steal, pagpatay at pagwasak ni Satan sa buhay ng mga tao.
Sabi po ng Colossians chapter 2 verse 15, tingnan natin. Sabi ng Colossians, having disarmed principalities and powers, he made a public spectacles of them, triumphing over them in it. Ibig sabihin yan. Okay? Having disarmed the powers and authorities, okay? Triumphing over them. Nangyari po yan, naganap po yan doon sa cross. Yung ginawa ng ating Panginoong sa Kristo doon sa cross of Calvary, yan po yung kaganapan na natapos na. Okay? Nagkaroon na ng triumph, ng victory, ng tagumpay. Yung ginagawa ng ating Panginoong sa Kristo kay Satan doon po sa cross. Nilupig niya ang mga pinuno ng kapangyarihan ng sanlibutan ito. Magitan po ng kanyang kamatayan doon sa cross 2,000 years ago. At sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, He will bring the kingdom in its fullness. At pag dumating na po yung oras na yun, yung panahon na yun, Satan's power will completely destroyed. Basahin po natin, Revelation 20. Verse 10. Okay, sabi po niya din, the devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and they will be tormented day and night forever and ever. Ibig sabihin, ganyan po ang gagawin, ganyan po ang mangyayari sa kaaway sa diablo. So these are the three things that we learn from this section. Satan has no power over Christ. Satan must obey Jesus' commands. Satan's doom is sure. Pangatlo pong punto. Okay? Lapit na po tayo. Already 11:35. Okay? Third point. Sandali lang po ito mga kapatid. Satan still works to deceive people. Okay? Yan po yung gusto kong bigyan natin ng pansin dito po sa talatang ito na ating ginamit sa tektong ito. Makikita natin, Satan still works to deceive people. Okay? Kahit talunan na siya, okay? Kahit ginapin na siya ng ating Panginoong Jesucristo, Satan still works to deceive people. Okay? Paano po nangyari? Tingnan natin. Tingnan natin itong verse 33 hanggang 34. Sabi rito, then those who kept them fled, and they went away into the city and told everything, including what had happened to the two demon-possessed men. And behold, the whole city come out to meet Jesus. And when they saw him, they begged him to depart from their region. Grabe, no? Nung malaman po nila yung nangyari, yung kwento, salip na sila ay matuwa. Salip na sila ay magalak dahil napalaya yung kanilang kababayan. Gumaling yung kanilang kababayan. Okay? Sila po ay nagmakaawa pa kay Jesus Christ na umalis. Umalis ka dito sa amin. Hindi ka namin tanggap dito. Mauubos yung baboy namin. Yeah. Grabe. Parang sinasabi nila na huwag ka mag-stay dito sa amin, mauubos yung baboy namin. Huwag ka mag-stay dito sa amin, mawawalan kami ng alaga. The whole town came out. Okay? Pansin po ninyo kanilang ginawa. Instead of welcoming Jesus Christ, okay? Instead of embracing Him with faith, they ask Him to live. Okay? Ano po ibig sabihin yan? Patunay lamang po yan na si Satan po, he no longer possesses the two men of the tombs, but he continues. Okay? Continues to deceive people. He continues to deceive the whole town about Jesus. Okay?
patuloy pa rin niyang niloloko, dinideceive, nililin lang ang mga tao. Okay? Nakita niyo yun? Yung mga tao, i-beg down to Jesus Christ, pwede ba umalis ka rito sa amin? Pwede bang lumayo ka dito sa amin? Okay? So, they plead with Jesus Christ to leave the region. Ibig sabihin lang po noon, the whole world is under Satan's control. Okay? Kontrolado talaga ng diablo ang tao, ang mundo. Sinasabi ng Bible, yung future doom ni Satan, sigurado, doon sa burning sulfur. But dito po sa present world, nakita po natin dito, okay, na Satan, si Satan po, under control po niya ang mundo. Okay? Pinapakita po dyan sa talatang yan na kung gaano ka-powerful, kung gaano ka-deceive ang diablo para kontrolin, para deceive ang tao. Okay? Sabi ko nga po kanina, instead na i-welcome nila si Jesus Christ, instead na i-embrace nila si Jesus Christ, ay pinapalayas nila. Pinapaalis nila. Yan po yung katibayan na ang kaaway ay gumagalaw, kumikilos at kinokontrol niya ang maraming tao. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Sabi po dito, whose minds the gods of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. They are blinded by the God of this age. Okay? Kaya maraming mga tao, maraming mga unbelievers, sila po ay binulag ng prinsipe ng sanlibutan. At hindi nila makita yung liwanag ng ating Panginoong Kristo. Yung glory ng ating Panginoong Kristo ay di nila makita because they are blinded by the prince of this world. Okay? Ito po mga tao na ito, nandito po sa lugar na pinuntahan ng ating Panginoong Kristo. Okay? They are deceived about Jesus Christ. Nalinlang po sila. Okay? Nalinlang po sila ng diablo. Si Jesus Christ po, hindi lang po niya kinas out yung mga devil sa buhay po ng dalawang tao na to. Okay? But ni-restore po nila yung buhay ng dalawang tao na to. Kinas out nila yung mga demon at ni-restore po nila yung buhay ng dalawang tao to. And yet, nakita po natin dito sa halip na pagbunyi po ang lugar na yon, sa halip na magbunyi po, magpasalamat ang mga tao sa lugar na yon, na-upset pa sila kay Jesus Christ because namatay po yung kanilang mga alagang baboy. They wanted Jesus Christ to live. They prepared pigs to person. They blamed Jesus Christ for the loss of their pigs rather than Satan. Kaya nga po mga kapatid, take note po, be careful what we ask. Especially when we ask Jesus Christ to leave us alone. Okay? Kasi may mga taong nasabihan nila si Jesus Christ, leave us alone. Hindi mo naman ako pinapakinggan. Hindi mo naman sinasagot yung aking prayer. Pinapabayaan mo naman ako. Be careful what we ask. Okay? Kaya nga, if we make anything in our lives more important than Jesus Christ, ibig lang sabihin noon, we are being deceived by Satan. And we will eventually lose out. Okay? So ulitin ko po. Kung tayo po, if we make anything in our lives more important than Jesus Christ, ibig sabihin noon, we are being deceived by Satan. Kaya po nangyari po dito sa mga tao na to, sa region na ito.
Na-deceive po sila ng kaaway. Because mas mahalaga pa po sa kanila yung baboy kaysa sa tao. Mas mahalaga pa kanila yung baboy kaysa kay Jesus Christ. Jesus Christ po, He has come and has given us understanding. Okay? Yan po yung binigay sa atin ng ating Panginoong Kristo. Siya ay naparito upang tayo bigyan ng kaunawaan. 1 John 5:20. Po sabi? 1 John chapter 5 verse 20. Sabi po doon, we know also that the Son of God has come and has given us understanding. So mga kapatid, alam natin ano yung totoo, kung ano yung katotohanan. Na ang dahilan ng pagpunta ng ating Panginoong dito sa lupa para tayo ay bigyan ng kaliwanagan, para tayo ay bigyan ng kaunawaan. Okay? And higit pa roon, okay? Tayo ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan. Okay? So, yan po yung purpose. Yan po yung dahilan. And mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, sa ating pong pagwawakas, what does this power mean to us? Ano pong ibig sabihin ng kapangyarihan na to? Para sa atin. Para sa ating mga mananampalataya. Ibig pong sabihin niyan, Jesus has complete power over Satan. Satan was defeated at the cross, and his time is short, his doom is sure. He has no power over Christ. He has no power over those who belong to Christ. Tayo po yun. Okay? Wala po siyang power sa atin. Pinapakilala dyan. Because he has no power with Jesus Christ, he has also no power with us. Because we belong to Christ. Tayo po ay kay Kristo. And he cannot bring any harm sa buhay po natin without God's permission. Yung mga taong hindi naniniwala kay Jesus Christ, sabi po dito, sila ay mga bulag. Because Satan has blinded their minds. But if we are in Christ, Jesus has opened our eyes that we may see the truth. Mga kapatid, let us walk in the light and live according to God's truth rather than Satan's lie. Sana po mga kapatid, tayo po ay napagpala ng salita ng Diyos sa umagang ito. Let us pray. Father God, in the name of Jesus, we thank you very much for sharing us this message, for allowing us, Father God, na makita po namin at marinig po namin ito. Kung saan pinapakita mo, Panginoon, na kung gaano ka ka-powerful, kung gaano ka makapangyarihan. And because you are a powerful, and because you are meron kang kakayahan na gawin ang mga bagay nito, ay meron din kami. Because you have said in your word, walang pwedeng gawin ang kaaway laban sa amin kung ikaw ay nasa sa amin. Lord, we thank you very much. Sa iyo, O Diyos, lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. At nagbubunya kami, nagpapasalamat kami. Dumadakila kami because, Panginoon, in-assure nyo kami ng rejoicing sa heaven. Pag dumating yung panahon na yon, na mangyayari na yung kaganapan ng paghuhukom sa sanlibutan ito. Lord, palagay niyo po kami laging aware sa mangyayari na ito. Dalangin namin, Panginoon, lahat po kami ay maging mapagmatiyag, maging alerto sa pwedeng gawin ng kaaway nang sa ganoon ay makasigurado po kami, Panginoon, ng rejoicing sa heaven. Thank you, Father God, for this blessing na namin pong natanggap today. Binigyan niyo po kami, Panginoon, ng awareness upang patuloy po namin panghawakan ang salita mo. Patuloy po namin panghawakan ang aming pananalig, ang aming pananampalataya sa inyo. So, once again, Lord God, be glorified, be exalted in our lives, in our family, in our ministry, in our undertakings. Salamat po na kinang Diyos at ibinabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at paglalahati
Sa pangalan ni Jesus po ang aming dalangin. Amen. Amen.